Hi guys! Have a nice spending your time with me. On this video, pag-usapan natin ang buhay ng isang Alexander the Great, isang mayaman at makapangyarihan. For sure, marami na ang nakakaalam o kilala kung sino si Alexander the Great. Ngunit marami pa rin ang hindi alam ang istorya ng buhay niya. At may iba na hindi pa rin alam kung sino ang taong ito. At ano ang mapupulot nating leksyon sa buhay ni Alejandro o Alexander, na isang sobrang yaman at pinaka makapangyarihan sa kapanahunan niya. Ipagpatuloy natin ang kwento sa buhay ni Haring Alejandro o Dakilang Alejandro or Alexander the Great upang may dagdag kaalaman tayo, at ang pinakamahalaga ay kung ano ang aral na mapupulot natin sa buhay niya pagdating sa usaping yaman o karangyaan at kapangyarihan versus kamatayan. Alam nyo guys, bago siya mamatay ay meron siyang mga habilin or wishes na gusto niyang ipatupad ng kanyang mga general, at sa wishes niyang ito ay panigurado mag-iba ang pananaw natin sa buhay. Pero syempre, para sa mga hindi pa nakakaalam kung sino si Alexander the Great, ay kilalanin muna natin siya ng konti. Si Alexander III o mas kilala sa tawag na Alexander the Great ay isang hari ng sinaunang Griyego ng Macedonia. Ipinanganak siya noong 356 BC or before Christ sa Pilya na siyang punong lungsod ng Macedonia. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama na si Haring Philip II pagkatapos ng asasinasyon nito noong 336 BC. Siya ay namatay sa Babylonia noong 323 BC sa edad na 32. Sigurado nagtataka kayo kung bakit 356 BC siya ipinanganak, ngunit 323 BC siya namatay. Ito ay sa kadahilanan na ang kalendar nila noon ay patras, hindi gaya sa atin ngayon na pasulong. Sinasabing namatay si Alexander sa dahilan ng pagkakasakit ng malaria at encephalitis. Ang iba naman ay nagsasabing nilason sa alak sa Alexander ng mga kumakalaban sa kanya. Nakapag-asawa siya ng dalawang prinsesa sa magkaibang bayan, si Prinsesa Roxana ng Bactria at si Prinsesa Isatyera ng Persia na anak ni Haring Darius III. Bagaman wala siyang anak na tagapagmana noong siya ay namatay, kinuha ng mga general ni Alexander ang isang marangal na lalaki na kapangalan ni Alexander. Alexander IV ang pangalan niya. Walang relasyon sa Alexander III kay Alexander IV. Kinuha lang ng mga general sa Alexander IV bilang pag-alala sa dakilang Alexander III. Ang pangalan ni Alexander ay tumatak sa kasaysayan ng pandirigma. Una, dahil sa malawak na pagsakop nito sa iba't ibang mga lugar sa daigdig. At pangalawa, na hindi siya natatalo sa kahit anong digmaang kinakaharap niya. Siya ay ginawang isang makasaysayang bayani ng buong Macedonia noong mamatay sa pamamaraan ng tradisyon ni Achilles. Sa kabila ng katanyagan, karangyaan at kapangyarihan, ay hindi pa rin nakayanan o naiwasan ang sakit na ikinamatay ni Alexander the Great. Sa kabila ng mga success niya sa pakikipaglaban sa iba't ibang bansa, ay maaga pa rin siyang namatay sa edad na 32. Bago siya binawian ng buhay ay pinatawag niya ang kanyang mga general upang ipatupad nito ang kanyang huling tatlong kahilingan sa oras na siya ay mamatay. At narito ang kanyang mga kahilingan. Una, gusto niya na ang magdadala o magbuhat ng kanyang kabaong ay tanging pinakamagagaling na mga doktor lamang. Pangalawa, inutos din ni Alexander sa mga general na ikalat ang kanyang mga kayamanan sa kalsada hanggang sa huling hantungan. Pangatlo, nais niya na habang buhat-buhat ng mga doktor ang kanyang kabaong ay mananatiling nakalaylay o nakalabas ang kanyang mga kamay. At syempre, nagulat ang kanyang mga general, kaya tinanong si Alexander the Great kung bakit yun ang kanyang last 3 wishes. Sumagot naman ang Haring Alexander the Great, nais kong ang mga doktor ang magbuhat ng aking kabaong para maipakita sa lahat na kahit ang pinakamagagaling na doktor ay walang kakayanan upang labanan ang kamatayan. At nais kong magkalat ang aking mga kayamanan
sa kalsada upang malaman ng lahat na ang lahat ng ating kayamanan dito sa lupa ay mananatili sa lupa. Or ang kayamanan ay walang saysay sa oras na tayo ay bawian ng buhay. At nais ko rin na manatiling nakalaylay sa kabaong ng aking mga kamay habang buhat-buhat ng mga doktor ito. Nang sa ganon ay maunawaan ng mga tao na tayo'y pinanganak na walang dala at mamamatay na walang dala sa kabila ng karangyaan at kapangyarihan. As a conclusion guys, malamang na noong naghihingalo na si Haring Alejandro ay napagtanto niya na sa kabila ng lahat ay natamo niyang tagumpay sa buhay. Unang-una na rito success niya sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo sa pamamagitan ng pakikipagdigma upang sakupin ang mga iba't ibang bansa, ay wala pa rin itong saysay sa oras na tayo ay mamatay. Kahit gaano pa tayo katanyag o kayaman o kamakapangyarihan, ay walang saysay ang lahat ng ito. So, a reflection sa our lives na huwag tayong magiging gahaman sa lahat ng aspeto sa buhay. Iwasan natin ang mga api ng kapwa. Pwede naman tayong umangat sa buhay na walang taong naaagrabyado o walang tinatapakan na tao. Huwag tayong ugaling crab. Iwasan ang pagiging ugaling talangka. We should be happy for the success of the others. Imbis na kainggitan sila, ay gawin natin silang inspirasyon na abutin o makamit ang tagumpay na hinahangad natin. Iwasan ang maghahari-harian. Magkaiba man tayo ng pinagmulan at katayuan sa buhay, ay pare-pareho pa rin tayong magiging lupa sa oras na tayo ay bawian ng buhay. Iwasan ang gulo o anumang alitan upang magkaroon ng harmony sa buhay habang tayo ay nabubuhay. Masarap sa pakiramdam kung lahat ng tao sa paligid ay kasundo mo. Malaki ang chance sa pagiging masaya at maaliwalas ang pakiramdam. Hanggat maaari, don't let the situation control you. Instead, you should be the one to control the situation. Ibig kong sabihin, huwag basta-basta magpadala sa galit na nararamdaman. Sana ay may natutunan at napagtanto tayo sa sarili sa video na ito. Thank you and until next video.